Araling Panlipunan, Quarter 2, Week 7 to 8. Teacher Jazz Patio. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na makakasama nyo sa inyong pagkatuto. Kaya halika na, mag-aral na tayo! Tandaan, una, ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Naihanda nyo na ba ang inyong lapis at papel mga bata? Magaling! Pangalawa, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 29. Narito ang inyong Araling Panlipunan module. Ito naman ang pahina 29. Nabuksan nyo na ba ang inyong aklat mga bata? Mahusay! Pangatlo, gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Pag-aaralan natin ngayon ang Araling Panlipunan, Quarter 2, Week 7 to 8. Ito ay tungkol sa mga alituntunin at pakikipag-ugnayan ng pamilya. Ngunit bago yan, halika, umawit muna tayo! Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto. Maganda na nga kayo, halina at mag-aral na tayo. Ibukas ang ating isip, ituon ang mga mata nyo, makinig ang mga tenga nyo dito. Dapat tayo ay lagi ng alerto. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto. Maganda na nga kayo, halina't mag-aral na tayo. Hayan, handa na tayo ngayong mag-aral. Naaalala mo pa ba ang mga kwento tungkol sa iyong pamilya? Ano pa ba ang mga naaalala mo na ginagawa at sinasabi sa iyo ng iyong mga magulang araw-araw? Matutukoy mo ba ang mga maaari at hindi maaaring gawin tulad ng kapag kayo ay nasa hapagkainan? Ang lahat ng ito ay mabibigyan mo ng kasagutan sa araling ito. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang makagagawa ka ng wastong pagkilos sa pagtugon sa mga alituntunin ng pamilya. Inaasahan din na ikaw ay makabubuo ng konklusyon tungkol sa mabuting pakikipag-ugnayan ng sariling pamilya sa iba pang pamilya sa lipunang Pilipino. Kilala mo ba si Pinocchio? Ano ang katangian niya kaya siya ay nakilala sa buong mundo? Tama, sa tuwing magsisinungaling ay humahaba ang ilong ni Pinocchio. Ang pagtatago ng totoo at hindi pagsunod sa sinasabi ng nakatatanda ay may karampatang parusa. Gusto mo rin bang humaba ang iyong ilong? Anong oras ka gumigising at bumabangon sa umaga? Sino ang nagsabi na ganoong oras ka bumangon?
Ano ang mangyayari kapag hindi ka bumangon ng maaga? Gawain sa pagkatuto bilang isa. Masdan ang mga larawan. Alin sa sumusunod ang iyong ginagawa? Lagyan ng masayang mukha kung ang larawan ay iyong ginagawa at malungkot na mukha kung ang larawan ay hindi mo sinusunod. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Masdan ang mga larawan. Alin sa sumusunod ang iyong ginagawa? Lagyan ng masayang mukha kung ang larawan ay iyong ginagawa at malungkot na mukha kung ang larawan ay hindi mo sinusunod. Gawin ito sa iyong kwaderno. Larawan A. Nagwawalis ng sahig. Masaya o malungkot? Uulitin ko mga bata. Larawan A. Nagwawalis ng sahig. Masaya o malungkot? Larawan B. Naliligo araw-araw. Masaya o malungkot? Uulitin ko mga bata. Larawan B. Naliligo araw-araw. Masaya o malungkot? Larawan C. Nag-aaral ng mabuti. Masaya o malungkot? Uulitin ko mga bata. Larawan C. Nag-aaral ng mabuti. Masaya o malungkot? Larawan D. Naglalaro sa labas. Masaya o malungkot? Uulitin ko mga bata. Larawan D. Naglalaro sa labas. Masaya o malungkot? Sagutin. Unang bilang. Ano ang mangyayari kapag hindi mo ginawa ang mga nasa larawan? Uulitin ko mga bata. Unang bilang. Ano ang mangyayari kapag hindi mo ginawa ang mga nasa larawan? Pangalawang bilang. Sino ang nagtakda ng mga alituntunin sa bahay? Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang. Sino ang nagtakda ng mga alituntunin sa bahay? Pangatlong bilang. Bakit itinakda ang mga alituntunin sa inyong tahanan? Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang. Bakit itinakda ang mga alituntunin sa inyong tahanan? Gawain sa pagkatuto bilang 2. Tukuyin ang mga alituntunin na dapat gawin ni Mal at ng kaniyang mga kapatid gamit ang kwento. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Tukuyin ang mga alituntunin na dapat gawin ni Mal at ng kaniyang mga kapatid gamit ang kwento. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Hindi inaasahan ng marami ang pagdating ng COVID-19. Tinawag na itong pandemya sapagkat naapektuhan nito ang halos lahat ng mga bansa sa buong mundo. Sa Pilipinas, libu-libong tao na ang nagkakasakit dahil dito. Isang araw, kinausap ni Aling Marilyn ang kaniyang buong pamilya. Ipinaliwanag niya ang ilang mga pagbabago sa nakagawian sa kanila. Hindi na sila pinapayagang lumabas. Sa loob na lamang ng bahay pwedeng maglaro. Bago ito, dapat ay tapos na silang maligo. Nakapagsuot na rin ng malinis na damit. Kailangang
tapos na rin basahin ang mga aralin. Pinaguhugas sila ng kamay ng mas madalas kaysa dati, lalo na bago kumain. Tinitingnan ng nanay nila kung tama nila itong ginagawa. Tumutulong si Mal sa ate Kate niya sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Pinupunasan din nila ang mesa ng basahang may sabon upang hindi dapuan ng langaw. Pinaghihiwalay din nila ang basurang nabubulok at di nabubulok. Halaw mula sa kwento ni J. Lopo, 2020, ang malinis na si Mal. Sagutin. Unang bilang. Sino ang nagtakda ng mga alituntunin sa bahay ni Mal? Uulitin ko mga bata. Unang bilang. Sino ang nagtakda ng mga alituntunin sa bahay ni Mal? Pangalawang bilang. Alin sa mga sagot mo ang katulad na alituntunin at ginagawa mo sa inyong tahanan? Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang. Alin sa mga sagot mo ang katulad na alituntunin at ginagawa mo sa inyong tahanan? Alam mo ba na ang alituntunin ay mga utos na ipinatutupad sa mga kasapi ng pamilya? Ito ay tinakda ng mga magulang o ng mga nakatatanda. Malimit din na ang alituntunin ay pinag-uusapan at pinagkakasunduan. Inaasahan ang mahigpit na pagsunod ng bawat isa. Iba-iba ang alituntunin sa bawat tahanan. Ito ay ayon sa kalagayan at sitwasyon na mayroon sa isang pamilya. Ang pagtatakda ng alituntunin ay karaniwan na sa lahat ng tahanan. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat o gumuhit ng isang alituntunin na mayroon sa inyong bahay, tulad ng halimbawa sa kahon. Ipakita sa nakatatandang kapatid o magulang ang iyong isinulat o iginuhit. Papirmahan ito bilang pagsang-ayon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Isulat o gumuhit ng isang alituntunin na mayroon sa inyong bahay, tulad ng halimbawa sa kahon. Ipakita sa nakatatandang kapatid o magulang ang iyong isinulat o iginuhit. Papirmahan ito bilang pagsang-ayon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang halimbawa. Ilan sa mga alituntunin sa panahon ng pandemya na dulot ng COVID-19 upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Madalas na maghugas ng kamay. Bawal lumabas ng bahay. Maglaro lamang sa loob ng bahay. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Suriin ang larawan sa ibaba. Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Suriin ang larawan sa ibaba. Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Ano ang maaaring mangyari sa mga bata na naglalaro sa labas ng bahay ngayong may COVID-19? Uulitin ko mga bata. Unang bilang. Ano ang maaaring mangyari sa mga bata na naglalaro sa labas ng bahay ngayong may COVID-19? Pangalawang bilang. Maglalaro ka rin ba sa labas gaya nila?
Bakit? Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang. Maglalaro ka rin ba sa labas gaya nila? Bakit? Gawain sa pagkatuto bilang 5. Basahin ang usapan ni Gina at Gino. Sagutin sa iyong kwaderno ang mga tanong sa ibaba. Uulitin ko mga bata. Basahin ang usapan ni Gina at Gino. Sagutin sa iyong kwaderno ang mga tanong sa ibaba. Hi Gina, alam mo ba na ang mga ito ay alituntunin sa bahay namin? Pagising at pagtulog ng maaga o tama sa oras, pagliligpit ng plato at iba pang pinagkainan, paliligo at paglilinis ng katawan araw-araw, pagsama o pagsali sa pagdarasal, pag-aalaga sa kapatid. Ito naman ang sa aming Gino. Pag-aayos ng higaan bago matulog at pagkagising, pagpapaalam kung gagamit ng gamit ng iba, paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap, pagtulong sa paglilinis ng bahay, pagsunod sa pinag-uutos. Unang bilang. Ano ang pinag-usapan ni Gino at Gina? Uulitin ko mga bata. Unang bilang. Ano ang pinag-usapan ni Gino at Gina? Pangalawang bilang. May magkapareho ba silang alituntunin na sinusunod sa tahanan nila? Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang. May magkapareho ba silang alituntunin na sinusunod sa tahanan nila? Pangatlong bilang. Ano sa mga nabanggit na alituntunin ang kapareho o mayroon sa inyong bahay? Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang. Ano sa mga nabanggit na alituntunin ang kapareho o mayroon sa inyong bahay? Gawain sa pagkatuto bilang 6. Lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng pagtupad sa mga alituntunin sa bahay. Lagyan naman ng X kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng pagtupad sa mga alituntunin sa bahay. Lagyan naman ng X kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. Itambak lamang sa lababo ang pinagkainan. Check o X. Uulitin ko mga bata. Unang bilang. Itambak lamang sa lababo ang pinagkainan. Check o X. Pangalawang bilang. Mag-cellphone hanggang madaling araw. Check o X. Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang. Mag-cellphone hanggang madaling araw. Check o X. Pangatlong bilang. Iligpit ang mga damit. Check o X. Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang. Iligpit ang mga damit. Check o X. Pang-apat na bilang. Iligpit ang mga laruan pagkatapos gamitin. Check o X. Uulitin ko mga bata. Pang-apat na bilang. Iligpit ang mga laruan pagkatapos gamitin. Check o X. Panlimang bilang. Huwag mag-cellphone habang nag-aaral. Check o X. Uulitin ko mga bata. Panlimang bilang.
Huwag mag-cellphone habang nag-aaral. Check o X. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Isulat ang T kung tama ang pahayag at M kung mali. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Isulat ang T kung tama ang pahayag at M kung mali. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, paghihiwalayin ko ang nabubulok, hindi nabubulok, at maaari pang gamitin na basura. T o M. Uulitin ko mga bata. Unang bilang, paghihiwalayin ko ang nabubulok, hindi nabubulok, at maaari pang gamitin na basura. T o M. Pangalawang bilang, mananatili akong matahimik habang nagdadasal ang aking kapitbahay. T o M. Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang, mananatili akong matahimik habang nagdadasal ang aking kapitbahay. T o M. Pangatlong bilang, makikipaglaro ako sa anak ng kapitbahay namin ng Mobile Legends hanggang alas 12 ng hating gabi. T o M. Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang, makikipaglaro ako sa anak ng kapitbahay namin ng Mobile Legends hanggang alas 12 ng hating gabi. T o M. Pang-apat na bilang, hihingi ako ng pahintulot sa tiyahin ko kung kukuha ako ng bayabas sa puno nila tulad ng anak niya na kababata ko kapag kumukuha ng mangga sa aming puno. T o M. Uulitin ko mga bata. Pang-apat na bilang, hihingi ako ng pahintulot sa tiyahin ko kung kukuha ako ng bayabas sa puno nila tulad ng anak niya na kababata ko kapag kumukuha ng mangga sa aming puno. T o M. Panlimang bilang, hinahayaan ko lamang ang pagtulo ng tubig mula sa gripo kahit tapos na akong maligo. T o M. Uulitin ko mga bata. Panlimang bilang, hinahayaan ko lamang ang pagtulo ng tubig mula sa gripo kahit tapos na akong maligo. T o M. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Basahin ang bawat pangungusap. Lagyan ang masayang muka kung tama at malungkot na muka kung mali ang nakasaad. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Basahin ang bawat pangungusap. Lagyan ang masayang muka kung tama at malungkot na muka kung mali ang nakasaad. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, ang alituntunin ay itinakda ng mga magulang o ng mga nakatatanda. Masayang muka o malungkot na muka. Uulitin ko mga bata. Unang bilang, ang alituntunin ay itinakda ng mga magulang o ng mga nakatatanda. Masayang muka o malungkot na muka. Pangalawang bilang, ang alituntunin ay hindi pinag-usapan at pinagkasunduan ng mga kasapi ng pamilya. Masayang muka o malungkot na muka. Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang, ang alituntunin ay hindi pinag-usapan at pinagkasunduan ng mga kasapi ng pamilya.
masayang muka o malungkot na muka. Pangatlong bilang. Ang alituntunin ay ipinatutupad bilang tugon sa sitwasyon na mayroon ang pamilya, masayang muka o malungkot na muka. Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang. Ang alituntunin ay ipinatutupad bilang tugon sa sitwasyon na mayroon ang pamilya, masayang muka o malungkot na muka. Pang-apat na bilang. Napakahalaga na sumunod sa alituntunin ng pamilya dahil ito ay nagpapakita ng respeto, masayang muka o malungkot na muka. Uulitin ko mga bata. Pang-apat na bilang. Napakahalaga na sumunod sa alituntunin ng pamilya dahil ito ay nagpapakita ng respeto, masayang muka o malungkot na muka. Panlimang bilang. Ang pagsunod sa alituntunin ng ibang pamilya ay magbubunga ng magandang ugnayan ng sariling pamilya at iba pang pamilya, masaya o malungkot. Uulitin ko mga bata. Panlimang bilang. Ang pagsunod sa alituntunin ng ibang pamilya ay magbubunga ng magandang ugnayan ng sariling pamilya at iba pang pamilya, masaya o malungkot. Tandaan na ang patlang sa mga itinakda at napagkasundo ang mga patlang ay isang wastong pagkilos at pagtugon sa mga alituntunin ng patlang. Mga pagpipilian, pagsunod, pamilya, pagsuway, alituntunin. Uulitin ko mga bata. Tandaan na ang patlang sa mga itinakda at napagkasundo ang mga patlang ay isang wastong pagkilos at pagtugon sa mga alituntunin ng patlang. Mga pagpipilian, pagsunod, pamilya, pagsuway, alituntunin. Nawa ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Samahan niyo ako muli sa mga susunod pang mga video mga bata. Muli, ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na nakasama nyo sa inyong pagkatuto. Hanggang sa muli natin pagkikita mga bata, paalam!